Good morning to everyone and welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating topic for today's video. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag kayong mag-skip ng segment, okay? Buuin nyo to start to finish and don't forget to share this video para mas lalong lumaganap ang ating video for today. So, eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Maski nga guys yung prenuptial and syempre yung Sarsuela wedding ng taon or ng dekada hindi nga pinalagpas ng mga netizens. So ito na guys, watch this mamaya. Ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recaps, once again say Titi o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, maski nga yung prenuptial at syempre yung wedding, maski yung proposal guys ay hindi nga nakaligtas dito sa mga netizens na ito. Pinagdududahan nila and syempre pinagsususpechahan nila kung peke ba talaga lahat ng ito or 'di ba peke naman talaga lahat. Nagkamali lang ako ng sinabi pero ito na ngayon gusto kong sabihin, pinagdududahan nila yan kung saan ba talaga nanggaling ang mga pinanggastos ni Arjo Atayde dyan. Kasi look, di ba napakagarbo doon pa lang sa proposal na minalalaman pang pan-night effect or di ba gabi yung proposal, and syempre may mga pa-effects pang papotok, may pa ilaw pa nga na nakasulat Armin or Will You Marry Me? Diba? Ibig sabihin guys, diba saan mo kinuha yung panggastos mo para doon, diba? Ano ka lang naman, isang dakilang artista na sikat daw kuno. Pero diba, may ganyang panggastos, napakamahal. 'Di ba? So saan galing yung panggastos mo na ganun, 'di ba? Saan nang gagaling at saan nang galing yung mga ganyan? At ito pa, 'di ba? Ito pa nga. So wag na tayong magtaka kung saan galing talaga yung mga pinanggastos ni Arjo. And syempre guys, yung shoot, hindi basta-basta dahil yung shoot talaga is, ewan ko lang kung sa ibang bansa, 'di ba? Ibig sabihin guys, ganun kadami ang ninakaw ni Arjo Atayde dito sa Pilipinas. 'Di ba? 'Di ba biruin nyo imbis na dito yung prenuptial, kinunan pa yata sa ibang bansa, 'di ba? So, saan mo kinuha yung pang ano mo para pang fly away mo, 'di ba? Doon sa lugar na kung saan madalas talaga 'di ba? Doon talaga imbis na dito yung culture nga na pinaparatangan nilang fake at ano lang, drama lang, saan ba nila kinuha yung pera, 'di ba? So yung Itbulaga kasi may pera, 'di ba? Para alam niyo na, 'di ba? At syempre, totoong kasal din yung sa Alda Bello. Huwag kayong putyo-putyo at huwag kayong masyadong maangas. And eto na nga, 'di ba? Saan mo kinuha yung wedding na imbis na church wedding para makatipid? 'Di ba?
kinuha mo garden wedding or beach wedding, di ba? At natatandaan ko yan guys, binagyo talaga sila ng bonggang-bongga dyan. Pero ito na nga, saan mo kinuha lahat ng mga pinanggastos mo? Eh di syempre, di ba? Simple answer dun sa simple question natin. Eh di syempre, ninakaw niya na lahat ng kaba ng Pilipino. At ngayon lang talaga nasilip ng 2025. At ngayong 2026, di ba? Huwag na tayong bulag at huwag na tayong masyadong katangahan or huwag na tayong tanga, di ba? Huwag na tayong masyadong sunga-sungahan nowadays. Gumising na tayo sa realidad ng buhay, di ba? Gumising na tayo sa facts na, di ba? Wala naman siyang pera, wala naman siya gaanong isang katutak na projects doon sa ABS-CBN para lang hindi naman siya prize talent para makakuha ng mga ganyang wedding at hindi naman siya ganun kakayaman. Yun naman pala, may dirty business na siyang ginagawa or may dirty tactics na siyang ginagawa noon pa man, 'di ba? Noon pa man na ganito, 'di ba? Noon pa man na may mga dirty tactics na siya at may mga pa-dirty minds na siyang ginagawa at dirty na talaga yung mind niya noon pa man. At syempre mga ka-ADN, di ba? Kung nagtataka kayo if you still in a clueless era, guys, please stop this nonsense and syempre stop this non-issue talaga, di ba? Na syempre sa atin malaking bagay yan. Kaya pala nagtataka tayo na bongga, 'di ba? Na bongga yung kanilang prenuptial and syempre bongga yung kanilang proposal and syempre bongga yung tatlong setup na yun na para lang masabi na wedding. And eto guys, si Arjo lang yung sinabihan na bongga. Kahit na sabihin yung keso hodang drama lang yun, di ba? Kahit na sabihin ninyo na keso hodang putyo-putyo lang yun or sabihin na natin na fake lang yun, di ba? Talagang binonggahan niya talaga, di ba? Iniportan niya, yun naman pala. Sa kabila ng lahat, iniportan niya guys yung pagnanakaw, di ba? Yung pagnanakaw ng kaba ng Pilipino. Kaya sorry na lang ha. Yung mga fake wedding, yung mga fake paputok na yan na para sabihing romantic at syempre para naman sabihin ng mga netizens na uto talaga na ay ganito pala kayaman si Arjo, pero hindi nila alam na hindi talaga nila malalaman na galing pala talaga sa pagnanakaw yung mga pinanggagastos ni Arjo. 'Di ba? Na hindi talaga galing sa matinong luha or matinong puyat yung kinikita niya. Or ibig sabihin guys, hindi hard work money yung kanyang pinanggagastos. Maski nga yung pang abroad nilang mag-asawa, 'di ba? ng sugar pie niya o ng sugar mommy niya. Kasi kaya ako tinawag na sugar mommy yan, yung baklang yan, kasi nga hindi naman yan totoong bakla, hindi naman yan totoong babae, di ba? Kaya nararapat lang talaga na kung ano talaga dapat kong tawag dyan sa western salad na baklang yan, di ba? Kaya ayun, kaya hindi ako masyadong convinced, di ba? At syempre medyo clueless lang talaga ako kung saan ba talaga nanggaling yung ano niyang yan, yung panggastos ba, 'di ba? Kasi 'di ba, alam naman na natin yung mga artista, oo, sabi na naman na natin, mga artista tingin natin sa kanila mayayaman, pero yan si Arjo,
ang nagpapatunay na hindi lahat ng artista yung mayaman. Pero doon siya sa politics nag-boom kasi nga may mga ginagawa siyang dirty tactics at saka may ginagawa siyang mga kabalbalan na yun naman pala hindi natin nalalaman ng bonggang-bongga, 'di ba? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a rich day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. Enjoy watching. I love you all. See you on my next videos. Bye-bye. See you later, everyone.